Message ni Julius Sabilia. Ako, panoorin natin itong time. Time. Time waits for no one. Time stops for no one. Your excuses will not slow down time. Your indecisions will not delay time. Your complaining will not stall time. And your regrets will not turn back time. So, don't waste your time in anger, regrets, worries, and hate. Because time will not turn back and cry along with you. It's time to let go of the past and stop worrying about the future. Your only time is now. So make sure you spend your time with the right purpose, with the right deeds, with the right emotions, with the right thoughts, and with the right people. Time flies, that's a fact. But you can always spread your wings and soar with time and navigate life the best that you can. Remember, you will never pass this way again. Make it count. Time. Do what it does. Keep moving. Yun, nalakpakan natin ang Panginoon. Ang panahon na binibigay ng Diyos sa atin ay dapat nating pasalamatan. Handa tayo ay may 24 oras sa bawat araw. Nawa ay hindi ito masayang. Kundi maibigay natin ito ng maganda at may purpose layunin ng buhay. Ating pong basahin ang ating pag-aaralan ang awit o Psalms chapter 65. Tayo po ito mayong lahat. Basahin po natin ito ng salita. Ayan. Kami munang mga lalaki sa verse 1 at pagdating ng verse 2, babae, palitan po tayo hanggang matapos natin itong awit 65. Ayan. Sige. Kami po munang mga lalaki. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Zion ay papurihan. Dapat nilang tugtin doon ang pangakong binitiwan. Bunga nito pagkukulang, kaya kami nilulupig. Gayon pa man, patawad mo'y amin na rin nakakamit. Sila ang mga hinirang mo, upang sa iyong gawanahan. Sila ang mga pinili mo ipapalad na tutuligan. Magagala kami lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong magpapala sa nilalang. Kami iyong inilibig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala sila sa lahat sa taglay mong makilihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag. Dakilakat ang lakas mo ay gawa na ayan. Ang buko ng karagatan, iyong pinatatahimik. Pag-ilan ng malalaki sa panahon ng magalit. Maging mga kaguluhan nilang mga nagagalit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sanlilikha. Bunga itong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit ang sulok itong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mong inalinga. Umuulan ang lupain, tumatabay ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa minupal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banay at ang pag-ulan ay lumambot iyang lupa. Kaya naman pati tanim ay madago at sariwa. Nagdaanin ang marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta ay sagana. Ang pastura ay punong-puno
kasalukuyan. Ang lahat ay maawit, sa galak ay sumisigaw. Ang Diyos magpala na kanyang salita. Tayo po'y makaupo muna. Purihin ang Diyos sa araw na ito. Sa taong 2026, ang Diyos ay mabuti at hindi nagbago. Mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Mabuti sa lahat ng mga kanyang nilikha. Kaya napakagandang balik natin ang papuri sa Diyos. Ang title po ng ating pag-aaralan ay ito po, A Year Crowned with Goodness. Ang taong kokoronahan tayo ng kabutihan ng Diyos. A year crowned with goodness. Naisip ko nga kaya, sabi ko sana nakanta yung the goodness of God. Ang kabutihan ng Diyos, no? At tunay ang Diyos ay mabuti. Kaya ang taong ito ay kokoronahan ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Live each day to God's glory. Mabuhay sa bawat araw para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Pero po bang absent ngayon sa pag-attend ng unang linggo ng 2026? Meron. Ibig sabihin, absent siya ng isang taon. Diba sabi nila, yung unang taon, yung unang linggo, napakahalaga. Kasi ito po yung celebration ng ating pagpapasalamat at pagpuri sa Diyos na magkakasama tayo sa first Sunday na ginawa ng Diyos ang pagsamba at papuri sa Kanya. Nakakalungkot, yung iba ay wala ngayon. So, kaya, anyway, marahil may iba-ibang mga dahilan. Meron na mga cellphone. Pwede mag-worship. Pero napakasaya na tayo. Tuwing unang linggo, sabi ko nga, ito yung dapat na hindi ka a-absent. Diba? Sabi nga, may mga kaisipan. Unang araw ng bagong taon, ganyan ka. Isang buong taong ganyan ka. Diba? May ganun mga kasabihan eh. Unang taon ay tayo nag-aaway. Isang buong taon tayo mag-aaway. Unang taon tayo ay hindi magkasundo. Isang taon tayo hindi magkasundo. Ang gandang salubungin ng taon na may kasiyahan, pasasalamat, papuri sa Diyos. Yung mga paputok na nakita ninyo marahil sa yung mga hindi nagpaputok, nanood lang ng fireworks. Alam ko, meron tayong emosyon. Habang pinapuputok yun, Lord, salamat. Buo pa kami pamilya, di ba? Ako pumuputok, ang ganda. Doon kami sa 5th floor, doon sa Quezon City kami celebrate ng New Year. Nakita namin yung magpaputok doon sa circle. Kasi 5th floor, kita-kita mo yung mga puputok na pinaputok nila sa langit. At marami doon, umaakyat talaga, pag-araw ng 31, mag-alas 12 na, doon kami. At hindi namin alam kung saan kami titingin, kung dito, doon, paikot. Kasi lahat may mga fireworks. Sabi ko, Lord, talagang napakabuti mo, no? Despite na kami hindi nandoon mismo sa putukan, nanonood kami, na-appreciate namin yung kagandahan sa dilim, habang yung may mga pailaw sa taas ay pumuputok. Yung may mixed emotion doon. No? Ako po, personal, kita ko, Lord, salamat. Magkakasama pa kami ngayong taon na ito. At maghihiwalay ang taon, kami pa rin may magkakasamang pamilya. Alam ko, may ganun kayong pangarap, may ganun kayong pasasalamat sa Diyos. O pwede nga lang yung mga paputok na yung puro pasasalamat ay mangyari, no? Kung sila ay nagpapaputok at nagpa-fireworks, tayo nagpa-fireworks ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay natin. Dahil binigyan ulit tayo ng isa pang taon ngayong 2026. May plano ang Diyos na maganda sa atin. At ang planong yun ay para sa ating kabutihan. Happy New Year! Yan. For the unbeliever is but an empty wish. Kung hindi ka mananampalataya, kung hindi ka nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, hindi happy ang New Year mo. Isasabi ka lang ng Happy New Year. Pero kung wala kang Kristo sa puso mo, hindi Happy New Year mo. Tama ba? Bakit? Nagiging happy na ang New Year mo dahil si Kristo nasa iyo. Na kapag ikaw ay dumating sa punto ng buhay mo na ikaw ay punin na ng Panginoon, doon ka lang sa langit. Magkakasama na kayo ng Panginoon. And far from ensuring happiness, the New Year merely hastens on its ultimate doom without God and without Christ. No amount of New Year wishes can improve matters for Him. Isa to say, marami nagsasalita at nagbabate, Happy New Year! Tama po ba?
Nung ate gumising na alauna ng umaga, ang dami mga kalat sa kalye. Dahil mga pinasabog doon. And then yung mga kapitbahay mo, magsasalita na, Happy New Year! Anong ganti mo? Merry Christmas! Pastor, batiin mo ng Happy New Year. Pero hindi happy ang New Year ng isang taong walang Kristo sa puso. Tama ba? How you can say happy kung hindi mo kilala si Kristo? Sad New Year ang mangyayari. It's not happy. Kaya meron po tayong plano o gagawin para sa mga tao narito sa paligid natin. Ibahagi sa kanila si Kristo. Upang ang New Year nila, this year, next year, ay happy. Sabi nga ni namatay na Enrile, gusto ko, happy ka. Happy, no? Yung salitang New Year para sa unbeliever, empty wish. Walang laman yung wish na yun. Kasi hindi mo kilala si Kristo. At ikaw lang ang may personal na relasyon sa Panginoon ang pwede magsabi ng Happy New Year. Kasi may Kristo ka sa buhay. For the believer, yun yung ating dala-dala na si Jesus ay nasa atin. It's better for us to celebrate New Year na si Kristo ay kasama natin. Ito pong awit 65 na binasa natin kanina ay tungkol sa pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos, sa kanyang mga nilikha. No? Ang lingkod na si David ay nagbigay na ganitong awit sa Psalm 65 dahil yung kanyang pagpapasalamat sa Diyos ay kanyang binanggit dito. So, ang bayang Jerusalem, no, nung time na yon ay hindi pa ganoon ka saya. No? Nasa pagkakaalipin, maraming mga suliranin, pero si David ay sumulat ng isang chapter na ito para ibigay sa mga tao ang bawat buhay natin may mga pagsubok, problema. Pero ang kabutihan at katapatan ng Diyos ay ating mararanasan. Like the psalmist, the New Year is an occasion for praise unto the Lord. He alone deserves the glory, and we alone have the desire to praise Him. For those who know Him not, praise Him not. Praise, wait for thee, O God, in Zion only. No? The word of Zion, it pertain doon sa lugar na yan ang bayan ng Panginoon. At pinupuri ng mga tao ang Diyos. It's an occasion of praise unto the Lord. Kaya puro papuri kanina ang ating pinasa sa Psalm 65. He alone deserves the glory and we alone have the desire to praise Him. For those who not know Him, praise Him not. Sino ang magpupuri sa Panginoon? Yung mga hindi nakakilala sa Diyos? O tayo mga nakakilala sa Panginoon? Sabi ng Panginoon sa dati, pakihimikin mo yung mga tao na yan ng ingay. Sabi ng mga alagad, hindi sila magpupuri. Lalagyan po ng bibig ang mga bato para magpuri sa atin. Wow! Kailangan pa ba ng bato? Lagyan ng ngipin at bibig para magpuri lang sa Diyos? Ang taong nilalang niya, tayo, ang dapat magpuri sa Panginoon. Tayo binigyan ng ganoong kalawak na pagpupuri sa Kanya. No? Alam ko marami mga nagpuri, pero iba yung mga inawit. Marami nagbidyoke. Nitong 31. Alauna na ng madaling araw, nahinto ang barangay sa pagpapatigil sa alas 10 ng gabi. Umabot hanggang kinabukasan ng umaga at umaawit pa. Walang tigil. Ang kanilang pag-awit hanggang mamaos na sila. Nagbulahaw pa sila sa mga kapitbahay na gusto nang matulog. Ganoon katindi yung mga, alam natin hindi mananampalataya. Wala silang gagawin kundi mag-ingay. Sabi ko nga kung ang mga Kristiyano ay matututong mag-ingay, ay salamat. Ang kanyang sasabihin sa video kay papuri sa Diyos. Yung mga inawit na kanina, we are the Maker. Kaya lang, ibang maririnig mo eh. Sa awitin ng mga hindi mananampalataya. Talo ang mga hindi mananampalataya sa awitin. Di ba dapat ang papuri ay magbibigay ito ng parangal sa Diyos at walang gagawa nun kundi tayong kanyang mga anak. Tinuri ba natin ang Panginoon nung mag-iwalay ng taon? Nagpasalamat tayo sa Diyos? O
O tayo ay nagpurit ng pasalamat na Diyos, umakita natin ang lechon sa harapan ng kainan. At may crispy pata, kaldereta, fritada, minuto, pansit, lechon plan. Punong-puno ang pagkain ng mesa. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Kaya marami po ang may high blood ngayon. Cholesterol, marami po sumakit ang kasukasuan. Nagkaroon ng mga gout. Ang mga arthritis lumabas. Ang cholesterol tumaas. Ang blood pressure tumaas. Dahil sa mga pagkain na iyalatag. Ay salamat sa Diyos. Meron tayong pera pambili ng masarap na pagkain. At doon, kasama tayo kumain. Pero ang pinakadahilan, kaya tayo may mga blessing na gano'n. Dahil sa Panginoon, bigyan tayo ng blessing ni Lord para ma-enjoy natin ang food na ating kakainin. Yun nga lang, bantay-bantay lang sa ating mga calories, cholesterol. So, kasi talagang, baka ngayon 2026, no? Kailangan nating mag-ayos ng ating mga, ang dami yung mga tinatawag na New Year's resolution. Naging resolution na lang, hindi naging ordinansa. Minor pala, iba lang resolution yun. Isang resolution, narinig mo, pag hindi papasang resolution sa barangay. O, may resolution tayo ha. At itong resolution ito, pag-uusapan to, kung ito ay tama sa batas ng DILG. Pag ito ay tama sa batas, ay papasa ngayon sa Congress o sa anumang mataas na kapulungan hanggang siya maging ordinansa na dapat ipatupad sa pamayanan na ang curfew alas 10 ng gabi. O ganun na, ordinance na siya. Ano naman kaya yung resolution ng isang Krisyano? Ang dami nating resolution. Ngayong taon na to ako'y mag-gym. Wow! Nag-enroll ako sa First Fitness. Nagsusumba ako. Magbabawas ako ng mga calories. Aba, very good. Sa first week, okay. Pagdating next month, once a week na lang. Medyo pagod na ako. Hanggang minsan, once a month na lang. Hanggang bago matapos yung taon, wala na. So yung resolution na ginawa mo noong pagpasok ng taon, hindi naging ordinansa. Hindi naging batas sa'yo, kundi ito ay naging resolution na lang na pwedeng mabago. So ang dami natin, siguro nagsulat kayo. May mga nagsulat po ba ng kanyang plano for this year? Tungkol sa ating mga aspeto ng buhay. No? Maganda yun na meron tayong dinadatos sa ating mga sarili. At sabi nga dito, we praise Him for His good reasons. No? Yeah. Who but our God hears our prayer? O thou hearest prayer, unto thee do I come, for our God is ready to hear us and to grant us our petitions. Wow! Alam natin na sa taong ito, yung ating mga prayers, sasagutin ng Panginoon. At alam natin nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Alam nyo, kailan tayo natutong makinig? At lagi, yung pagiging, yung pagiging praising God, hindi lang yung malakas ang boses mo, sumisigaw ka. Meron din pagpupuri sa Panginoon na tahimik ka lang. Ako sabi ko, Lord, gusto ko itong hero na ito, sana matuto akong makinig. Makinig sa iyong sasabihin, makinig sa mga sasabihin ng mga tao, makinig ka ng mga inayin. Ang problema sa atin, hindi tayo marunong makinig. Kaya nilikhaan ng Diyos na dalawa ang tenga natin. Sino dito may isang tenga lang? Pakitaas ang kamay. Wala. Lahat tayo may dalawang tenga. At isang bibig. Yung ibig sabihin, we have to hear. Makinig. Alam niyo po, itong hear na ito, gamitin natin yung ears natin. No? Huwag masyadong madaldal. Siguro gamitin ng daldal sa preaching. Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Let's learn to listen. Because God hears our prayer. Kung ang Diyos nga nakikinig sa ating panalangin. At pag siya'y nagsalita, yung salita ng Diyos, ang kanyang salita, at ating siyang pakikinggan. Magandang matuto tayo ng meron tayong mga hearing na gawain, pakikinig.
Kasi baka pag hindi na nagagamit yung ating pandinig, yung ating dalawang tenga, baka magkaroon lang tayo ng hearing aid. Alam niyo po ba yung may mga hearing aid? Nung namatay yung tatay na kaklase ko, sabi yun, tatay ba yun? O, tatay. Punta kami dun sa Lamay. So po, yung kanyang kapatid, presidente ng Maynilad. Makakadaan po ba kayo sa Maynilad? Para mag-shortcut. Minsan, ginagamit yung pangalan niya para kapag-shortcut. Nung namatay yung tatay, itong kaklase ko, hindi pagsalita ako, kirami ko, ano ba nangyari? Kapatid niya yung namatay. Kasi, can you talk at the other side of my ear? Sabi, this speaker. Oh, I had a deficient in hearing in the right side, on the left side. So, punta ako sa kabila. Kailangan mo siyang bulungan. Kasi hindi niya napapakinggan yung kabila. Hindi wala na siyang panilig sa kabila. Imagine yourself, yung kaliwa mong tenga, hindi nakakapakinig. Paano yun? Konti na lang ang magiging may mamarites mo. Hila. Kasi hindi buo eh. Ang napakinggan mo lang isang side ng story. Hindi yung buong story. Bakit? Kasi yung kalahati ng tenga mo, hindi diferensya na. Habang meron pa tayong tengang para makinig sa salita ng Diyos, para makinig sa kanyang sasabihin, gamitin natin ngayong taon na ito. For our God is ready to hear us. Lagi siya handang makinig sa ating mga petition, prayer. Sabihan natin sa prayer and God will hear us. And let us be quiet and let God talk to us. No? This here will be a silent prayer. Hindi yung parang tahimik ka lang. Turuan natin ang sarili natin makinig sa sasabihin ng Panginoon. We praise God for good reasons. Pinupuri natin ng Diyos sa maraming mabubuting dahilan. Who but our God hears our prayer? O thou that hears prayers unto thee, do I come. For our God is ready to hear us and to grant us our petitions. Meron tayong papuri sa Diyos. Bakit? Dahil may mga good reasons. At yung good reasons na yun, ang Diyos natin ay nakikinig sa atin. Our God is able to do for us exceeding abundantly above all that we ask or think. Sige nga, basahin natin Ephesians chapter 3 verse 20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Pwede yung bang isama ito sa inyong memory verse? Ephesians 3:20. Tayo wala yung bunso kong anak eh. Memory verse niya ito. Ephesians 3:20. Sa Kanya, sa Diyos na makagawa, higit pa sa ating iniisip at hinihiling. Sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan, naghahari sa atin. Wow! So, isipin natin ang Diyos natin, makakagawa ng mahigit sa iniisip natin at hinihiling natin. Sa pamagitan ng kapangyarihan, naghahari kanino? Sa atin. So may kapangyarihan si Kristo sa buhay natin. May kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong patalo. Lagi tayong panalo para kay Lord. We praise Him for He is a God who pardons our sins. Hindi lang may good reason kaya tayo nagpupuri sa Kanya. We praise Him for He is a God who pardons our sins. As for our transgression, Thou shalt purge them away. Our sins oppress and bind us in our helpless state. We are ready to despair. Nagpapasalamat tayo kasi lahat ng ating nagawang kasalanan, pinapatawad. Alam ko, nagkasala tayo kanina. Taas ang kamay. Ay, hindi na. Pagpunta rito, may kasalanan kang ginawa. Hindi man ako nakabasa ng isip. Pero meron tayong kasalanan na gawin. Ako nga, late eh. At ito, sa bayan na, huwag ka na magbalot. Huwag mo na balutin. May mga nahuli ko pala iba. May mga bagay tayo na nagawang kasalanan. Marahil sa ating mga buhay. At alam niyo po ang kasalanan. Napakahirap mamuhay sa isang araw na hindi ka magkakasala. Amen ba?
Sino rito ang sasabihin niya, Pastor, ako, sa isang araw, wala akong nagawang kasalanan. Wow! Thank you, Lord. Sana lahat. Noong nakaraang taon, ang dami nating nagawang kasalanan. Pagpasok ng bagong taon, nagkasala ulit tayo sa ating isipan, salita, at gawa. Yun lang naman yun eh. Isip, salita, gawa. Napakabilis ng taong magkasala. Tama ba? Kaya, ang biyaya ng mga pagpapatawad ng Diyos, sagana. No? Sabi doon yung word, thou shalt purge them away. Talagang, yung word na purge, talagang, yung kasalanan mo, talagang kanyang nililinis. Purging, no? At yung ating kasalanan, oppression and violence, sabi nung kanta kanina sa Amazing Grace, tayo'y pinalaya sa ating mga kasalanan. Diba doon sa chorus ng Amazing Grace? Dati tayo naka-chain, tayo ay nakatalikala, pero tayo pinakawala ng Panginoon sa pagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. So we praise God. Salamat Panginoon, pinatawad mo ako. Kasi ang hirap mabuhay na may kasalanan. Nakaka-guilty. Ang hirap sumamba sa Diyos na meron kang kasalanan ginagawa. Sabi nga ng Biblia, kung ikaw may kasalanan sa iyong kapatid, huwag mo muna sumamba. Much better, huwag mo muna mag-worship. Anong gawin mo? Hindi ka ng tawad sa iyong pinagkasalanan. Kasi pagpasok mo sa bahay palambahan, na wala kang dalang tim-tim dito na mayroon pa akong magaling, patawad. Ang hirap magsamba sa Lord na meron kang kagalit. Tingnan yung katabi nyo, kagalit nyo ba yan? Diba? Ang hirap. Sasamba ka sa Diyos. Pagpapakita ka mong nyari banal. Dami na salamat na nagawa sa kapwa mo. Tapos magtataas ka ng kamay, hindi mo maitaas. Kasi may frozen shoulder ka na. Pwede. Kasi hindi mo maitaas eh. Kasi bakit? May kasalanan eh. Kaya yung pasalamat tayo kay Lord, ano ito maganda. Hindi ka ng tawad ko, patawarin mo. Linisin mo ako. Tungkol sa aking pagsamba sa iyo, maging maganda ang aking relasyon sa iyo. Ang sarap magpuri sa Diyos na wala kang daladala. Ang sarap magpuri sa Diyos na wala kang daladala mga kasalanan dyan. Nilinis mo nga. Pinalaya ka ng Panginoon dyan. Ang Diyos ang nagpalaya sa iyo para ikaw ay makalaya at papatawad sa ating mga kasalanan. Sa 1 John chapter 1 verse 9. Diba sabi doon? Ang ating hilingin sa Panginoon na tayo linisin at patawarin sa ating mga kasalanan sa tapat upang tayo patawarin at linisin sa lahat ng ating kamalian. Wow! Pwede mo i-claim yung promise na yun, Lord. I claim this promise. Ako pinamalapis ipatawarin ko. At ngayong taon dito, tulungan mo ako. Laging humingi ng tawad at laging nagpapasalamat. We praise God for He is a God who pardons our sins. And we praise Him for He welcomes us with fatherly love. Ayan. Tayo tinatanggap niya bilang kanyang mga anak. Blessed is the man whom thou choose and chosen to approach and to be, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of the holy temple. The new year brings us 1 year nearer that day when we shall dwell with God forever. Andiyan ba yun? Ayan, we praise Him for He welcomes us with fatherly love. Ayan, welcome tayo ni Lord bilang mapagmahal na tatay. At papalad ang tao, siya ang pinipili. At ito ang dahilan ng kanyang paglapit sa temple of His court. To dwell in the house of the Lord forever. Habang hindi pa po tayo kinukuha ni Lord, to dwell in the house of the Lord forever. Welcome pa rin tayo ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Welcome again for the new year, my son, my daughter. Wow! Masarap ng feeling, no? Pag-iwalay ng taon, welcome ka ulit ni Lord. Welcome, anak. Another year. Another challenge.
another promise, welcome na. No? Yung fatherly love ng ang Diyos ay naroon. Nung maghiwalay ang taon, so kung merong pag-uusap doon sa langit, sabihin ng Panginoon, welcome. Di ba lagi tayo nagsasabi, welcome sa New Year. Welcome for another year. Kasi natapos sa 2025, wini-welcome natin. Wini-welcome din tayo ni Lord ngayong taon na ito sa kanyang pagiging tatay natin. At bilang tayo ay kanyang mga anak, ang doon ang pribileyo natin na tayo ay magkakasama bahalang araw ng walang hanggan. The New Year brings us 1 year nearer that day. Sabi ng Book of Psalm 90, ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang. Ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. So wala, ang Panginoon hindi na nababaw ng number. Kahit nagpapalat yung taon niya, ang Diyos, hindi pa rin nagbabago. Kung meron 1,000 taon ng tao, sa kanya isang araw lang. Tuma niyo? Hindi siya nahihinto yung kanyang panahon at oras. Kaya nga doon kanina sa time, no? Habang may time pa tayo, gamitin natin ito para kay Lord. Gamitin natin ito para sa kabutihan ng Panginoon at sa paghayo sa mga tao kailangan ng Kristo. Dahil pag dumating yung time mo, time's up na. At least, may nagawa ka para sa ating Ama sa langit. And then, pinakahuli, we praise Him for His power. For His power. Sige, basahin po natin. Ready, go. Our prayers would be futile if the one we pray to God had no means of granting. Salamat, Sister Myla. Time's up. Ay. Tamat sa tubig. Nagpupuri tayo sa kanyang kapangyarihan. Ang panalangin natin, useless, futile. If the one we pray to God to have no means granting a request. But our God, by terrible things, He righteous will answer us. Salamat, no? Merong kapangyarihan ng Diyos na kapag tayo nananalangin sa Kanya, ginagrant niya yung request natin. Kapatid, may sinulat ka ba ngayong taon na ito na gusto mong mangyari sa buhay mo? Ipanalangin mo. Ano yung mga yon? Sana ngayong taon na ito magkaasawa na. Hindi may ganun pa yan, no? Kasi yung ate ko hindi na mag-aasawa yun. Patagal ko na si Grace, sana mag-asawa na yun. Eh kaya lang, siya po ay 63 na. Medyo hindi na talaga. Sabi ko, ate, talagang siguro, tinan ako ng Panginoon na talagang single. No? Hindi ko siya nag-asawa eh. Kasi kung hinintay ko siya mag-asawa, baka hindi rin po ako nag-asawa. Eh sabi ko sa ate ko nung magpapakasal ako, papakasal na ako, ano ba, hindi ko mag-asawa? Parang hindi naman respetado yun. Oh, 33 na ako, ate, pwede ko ba mag-asawa? Eh wala siyang tugon, hindi siya nagsalita eh. Sabi ko, papaalam ako sa'yo para mag-asawa na ako, 33 na ako. Ipapapo na ako sa krus. Yes, sabay. Kasi Jesus Christ namatay at the age of 33. Pinakusap mo si Jesus, di ba? Kaya kasama na rin ako, 33 na ako papakasal. So kapag 33 ka na, pag-asawa na kasi baka ipako ka sa krus. Ay, sabi ko sa atin, masasawa ko kayo kasi ayaw ko naman hindi kayo respetuhin. Mas matanda ka sa akin ng 3 taon. Pero hindi siya nag-asawa. Hanggang ngayon, palagay ko hindi naman siya nag-asawa. May mga ganun tayo mga pangarap. Anong pangarap mo ngayong taon na to? Sulat mo! Lord, sana magkaroon naman ng bahay sa Colinas Verdes. Kung hindi naman sa Altarasa. Wow! Kung meron kang 3 milyon, lupa lang yun sa Colinas. Pag meron kang 21 milyon, sa Altarasa ka natitira. 21 to 24 milyon po ang bahay mo dyan. Sa Colinas, Bulugan, 3 milyon. Tanong-tanong na rin ako dyan eh.
Kaya, pag tatanungin mo lang yung gwardiya, pag hindi ka interesadong bumili, uuwi ka na. Kasi bibigyan ka na ng flyer. Kita mo, 21 million, grabe. 21 to 24 million po ang bahay sa Altarasa. Ganyan po yan. Sa Colinas, pahulugan, 3 million. Lupa lang yun. Maglagay ka na lang ng bahay kung sa loob ng 3 million ng lupa. Ganyan po kamahal ng mga bahay dyan sa labas. Kaya po itong De La Costa at saka Francisco, lumaki na ang value. Di ba? Alam po, yung mga bahay niyo sa De La Costa, 1 million na yan eh. Pag binenta niyo. Kapit-bahay ko nga, 3.4 million eh. Oo, di ba? Malaki na ang ano, kung ang request mo, ganoon ng ganoon. At hindi natin tinitingnan yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ba niyang ibigyan ka ng ganong property? Kaya lang sabihin natin, ay, isang yung prayers natin kasi, nililimit natin ng Diyos, ay hindi kaya. Hindi kaya. Ano lang, mga siguro pwede na ako sa mga 5,000 per month na upa. Bakit hindi? I-challenge natin si Lord. Hindi naman ibig sabihin Colinas o Altarasa. Meron pa isang bahay. Medyo maganda naman ang community. No? At doon ka titira. Wow! At nakakatuwa na ang blessing ni Lord nakikita sa buhay mo. Lord, bakit ka umasenso? Dahil kay Lord. Hindi kayo sa blood control yan. Kung hindi ka naman contractor, maliwanag ang isip mo, ang biyaya yan galing sa Panginoon. Binibless ka ni Lord to bless others also. Diba? Kaya hindi man ako nagtutulong sa prosperity gospel. Nasasabi ko lang, ang isang tao pinagpapala ni Lord, magiging way of Lord ng Lord yan para kami blessings iba. Ang sarap tumulong kung meron kang maraming itutulong. Paano ka tutulong kung wala ka rin? Kaya itong tao ito, isulat mo, Lord, bigyan mo ako ng 1 million. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Hindi naman, si Lord, hindi naman magsasabi, oy, ano ka, hilo? Sulat ka lang. Ang problema sa atin, wala tayong, i-strength mo yung faith mo. Yung faith mo, dito na lang eh. Taon na 2025, ganito pa rin eh. Kaya dadagdagan mo ng konti. Increase. Yung faith mo, dito ka nga lang. Diba yung pananampalataya natin? Anong sabi sa Bible? Pag ikay may pananampalataya, all things are possible. Ang pananampalatayang may panalangin, tinutugan ng Diyos. Kung ang pananampalatayang napakaliit, ngayong taon na ito, taas mo yung faith mo. Diba? Yung faith mo, iakit mo naman. Diba? Kung ang faith mo dati, hanggang doon lang sa tuyo at sa kagalunggong, taas mo ng konti. Maya-maya. O di kaya ay mga diba? Tuna. Diba? Dory. Magano? Dory. Diba? Taas mo ng konti. May pananampalataya ka, nandito ka lang, medyo taas mo ng konti. Hindi mo ibig sabihin ito na magyayabang ka. Yung faith mo itataas mo, hindi yung kayabangan mo. Problema yung kayabangan na tumataas eh. Yung faith nawawala eh, no? So yung faith natin, pataasin natin. And God hears our prayers. Merong power ang Panginoon. May kapangyarihan siya. Gawin ang mga nais natin ayon sa ating pananampalataya. Ang Biblia ay nagtuturo na kapag ang pananampalataya mo ay malakas, diba? Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi aalis sa iyo. Ano na ngayon pananampalatayang ginawa ng ating mga ninuno? Diba? Si Moses nagtaas ng kanyang kamay para kapagtaas hindi matatalo ang kanyang bayan. Hinampas niya ang tubig para mahati sa gitna. Mga pananampalatayang buhay na nagamit dahil ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nila limitahan. Ang problema sa atin, may clean na yung faith natin, nililimit pa rin natin si Lord. Kinakahon natin ng Diyos. Hindi kaya yan. Hindi magagawa yan. Tingin ko na ako, tama na. Ito mga prayer request sa sinulat ko, Lord, lalagyan ko na ng X. Hindi naman mangyayari ito eh. Alam mo yung pangarap mo na yan sa taon na ito, sulat mo. Lord, I pray na sana hindi lang yung mga material na bagay, ang anak ko, pagtagumpay.
sa lahat ng gagawin. Pwedeng ganun. Lord, I pray for my son, for my daughter. Sana maging mapagtagumpay sila sa alam lahat na gagawin. Sana makahanap sila ng mapapangasawang gano'n na may mga ganitong panangian. Unang-una, may takot sa Diyos, di ba? Pangalawa, naglilingkod sa Diyos. Pangatlo, ang Diyos ang kanyang inuuna. Pinag-pray niyo ba yung mga anak ninyo para sa future nila? Ayaw natin silang mapuntahan sa ibang mga bagay, no? Yun ang prayer natin, yung magandang panalangin yun eh. Hindi lang maraming material na bagay. Material na bagay siguro, mga bonus na lang yun. Yung mga out of this world na pwede mo isulat. Lord, ikaw na bahala. Kung talagang gusto mong mangyari sa akin, ito mangyayari. No, kahapon, wala kami dun sa garden, pupunta kami. Meron kami dati ng buong mga pastor ng San Jose del Monte, Bulacan. At kita-kita po kami dito sa church sa may tapat na grotto. Sa church na Pastora Medi. So lahat nagpuntahan kami doon. At may nag-bless doon ng isang tao. At age of 38 years old. Meron siyang beach resort sa Pangasinan. Sabi ko, kinausap ko ba ito? Network ito ba? Hindi po. Nagbebenta lang siya ng sabon. Sabon? Yumaman ka sa sabon? May appreciate po natin yung ating mga kamanggagawa dito. Yung sabon na nagpayaman sa kanya, ginamit ni Lord. Hindi naman yung sabon talaga, ginamit ng Panginoon. Bibigyan namin kami. Lahat ng mga worker ng church. Anong klaseng sabon yun? Mamaya, explain ko sa inyo. Pero sabi niya, alam niyo, Pastor, yung pera ko kasi, hindi namin inaring mag-asawa eh. Bigyan natin sa Lord. Yung tubo ng mga tinda namin, kalahati nun, binigay namin sa gawain ng Panginoon. Nag-pray siya ng isang church building, no? Na lupa. Maglalaman ng 1,800 na tao. Pero wala pang tao. Building lang, kayo sa 800. Yung first Sunday nila, 400 ang umaten. Paano hindi atin? Unang service namin, nagpahanda ako ng mga lechon. Maganda pa lang yung pumunta yung mga tao pag may lechon. Nagpuntahan ng tao, 400. Nagpapakain siya, para celebration ng papuri sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa buhay nila. Hindi siya naging kuripot. Bless niya yung mga tao. After ng ilang buwan, naging 800 na yung members ng church. Dumadalo. Tuloy pa rin ang paglilingkod niya sa pagtulong sa kapwa. Sinishare nila yung blessing. Kaya, hindi natin alam ang pagkilos ng Panginoon, no? So, 38 years old siya, pero na-hit niya yung gano'n at binless kami kahapon, no? Hindi naman kami binigyan ng pera. Ayaw niya ng gano'n. Hindi siya nagbibigay ng pera. Diba sabi ni Lao Tse, teach him to fish, and you will feed him for a lifetime. Bigyan mo siya ng isda, mapapakain mo siya sa isang araw. Turuan mo siya mag-isda, mapapakain mo siya habang buhay. So tinuruan niya yung mga tao na hindi maging tamad. Ang ganda, ano tayo nila. At ang kapangyarihan ng Diyos, ang nagbigay sa kanya, nagpagkatagumpay na yun. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natin malilimitahan. Ang kanyang pagpapatawad, hindi natin malilimitahan. Ang kanyang kabutihan, hindi rin natin malilimitahan. And we praise God for Him in His power. Sabi sa awit 32 verse 8. Basahin po natin yung awit 32 verse 8 sa Tagalog. Ayan, na-English na pala. Ayan. Ang sabi nila, akayin kita sa daan. Tuturuan kita. Laging papayuhan. Diba? Akayin kita sa daan. Tuturuan kita. Laging papayuhan. Ang pagtuturo, ang pag-akay ng Panginoon ay laging naroon sa ating mga anak. Ang tayong mga anak niya. Ano yung thought na naiisip natin dito? Thou or you proudest the year with thy goodness. Itong taon na ito, isipin natin, kokoronahan tayo ng Diyos ng kanyang kabutihan.
And then, ano po yung ating prayer? Guide me, O thou, great God, pilgrim though this barren land. I-guide mo ako, Panginoon. Dakilang Diyos. Kasi ang lupa na ito, barren. Ano yung ibig sabihin? Oo. Alam niyo po, may mga nagsabi, itong taon na ito, wow, sana maging successful daw. Lahat ng positive thoughts. Diba? Kaya busy-busy na naman yung mga manghuhula. Lahat ng kabutihan. Pero may nakikita silang mga hindi magaganda. At basahin nila ang future ng mundo. Diba? May mga ganun eh. Meron pa pong nag-horoscope dito. Yung nagbabasa ng horoscope niya. Diba? Ako ay Cancer. Itong araw na ito, ganito magiging buhay ko. Nagbabasa ng mga bola, kristal. Inaasa ang kinabukasan sa mga baraha, bola. Maraming ganyan. Ayan ang problema ng mga Pilipino. No? Kaya nagiging tamad. Inaasa na lang sa bola ng kristal. At saka sa kung ano naman. Pero tayo, ang ating prayer, Panginoon, i-guide mo ako. Ikaw na dakilang Diyos. Sa aking lalakbay na ito, sa barren land na ito. The barren land, ibig sabihin, isang lupain na parang tuyo. Walang fruits. Walang magiging bunga. And we know that the land, itong ating mundong ito, itong lupang ating kinatilikan, ay ano? Ano sabi ng Diyos sa Genesis? Magmula ngayon, Adan, maghihirap ka. Magiging magsasaka ka. Dati, kinakain mo lang ang bunga. Hindi ka naghihirap. Pero na nagkasala, magtatanim ka. Because the land is barren. Because of sin. Kaya nagtatrabaho ang tao. Ngayon, sa panahon na ito ng 2026, hindi natin alam ang future. Indeed, the barren land, yung wala pa rin sa isay na lupa, ay barren pa rin. Kaya ang dapat natin gawin, Panginoon, i-guide mo ako. Talakbahin mo na ito. Kahit na ang lupang ito ay walang bunga. Ano ibig sabihin noon? Maging matagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin. Maging mapaghamon tayo sa mga pagsubok na darating. Sa mga panahon na darating ang Panginoon, hindi ganoon ka-happy. Perilous things, yung mga hindi mo makunawa ang mga bagay ang darating sa mundo nito. At ang sabi nga pahirap ng pahirap. Kuha nyo? Yung pagdating ng Panginoon, may mga hindi ito happy. Darating ang Lord, hindi masaya-masaya ka, nagkakatuwaan. So, marahil nagkakatuwaan ng mundo, pero biglang darating ang Panginoon, ito na ang wakas. At sa mundong ito, na darating yung mga panahon, baharin ng land. Lord, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng aking lakas, kundi sa iyong Panginoon. Provide mo ang aking pangailangan. Even the land is barren. Alam ko ikaw ang aking good provider. Gabayan mo ako, Panginoon, sa landasin na ito. Kahit ang nakikita ko ay tila baga, hindi maganda. Pero salamat, Panginoon, igagay mo para makita ko kung ano ang aking magiging buhay sa taong 2026. Sa pagharap natin sa mundo, sa taon na ito, nawa ang korona ng kabutihan ng Diyos ang sumaatin. Dakila namin Diyos, salamat po. Ang papuri, babalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Pala, first Sunday. Yan. Meron po kaming kinuha